atin pong topic ay fulfilling the will of God. So, alam ba natin na may will ang Panginoon sa buhay natin? Amen. So, sino sa atin yung gusto na ma-fulfill yung will ng Panginoon sa buhay niya? Amen. Amen. Tayong lahat, di ba? So, ang tanong, nagagawa ba natin o ginagawa ba natin yung will ng Panginoon sa buhay natin? Ito ay yung kailangan nating alamin at pagnilayan. Kasi mahalaga po na alam natin yung kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. So, ang ating pong scripture ay magmumula sa Genesis 12:1-9. Basahin niyo na lang po yung journey po ni Abraham. And lahat tayong mga nakakilala sa Panginoon, gusto natin na ang will ng Panginoon ang makapangyari, di ba? So, we have the, nasa atin kung tunay tayong nakikinig sa salita ng Panginoon at kung ginagawa ba natin yung kalooban niya. Tayo po ang makakasagot kasi yung journey po natin bilang Christian, marami pong pagdadaanan, maraming mahirap, at hindi madali. So, ang panghahawakan ng isang Kristiyano ay yung kanyang pananampalataya upang ma-fulfill niya yung will ng Panginoon. So, mahalaga po yung mga pag-aaral natin kasi ito yung nagpapatatag sa pananampalataya ng isang Kristiyano. So, atin pong alamin o matutunan yung buhay ni Abraham, who is the father of faith. Sa Genesis 12:1-9. Papasa na lang po doon. Yan. Atin pong alamin yung katanungan. Paano po natin sasagutin? How do we fulfill God's will for our lives? Tanungin po natin ito sa sarili natin. Isa-isa tayo kasi lahat tayo ay nasa journey ng ating pagiging Kristiyano. Ang una po ay obey the call. When God called Abraham, walang specific na sinabi or instruction sa kanya. Basta tinawag siya, ang pagtawag kay Abraham ay nag-abide agad siya sa katawagan ng ating Diyos. So, sinabi lang ng Diyos, ipagpapalain siya, at ito yung pupunta ka sa lupang ipinangako sa kanya. So, number 1, obey the call. So, if we heard the call of God, ano po yung gagawin natin? Respond. Pero, may pagkakataong, binibilihan tayo, no? Tapos, babalikan ulit tayo ng Lord. Tatawagin ulit tayo. So, every person, each of us, may katawagan mula sa Panginoon. Ano lang tayo, medyo nagko-contemplate na, ito ba yun? Makikinig ba ako? Susunod ba ako? Pero ang sagot, dapat obey the call or mag-respond tayo sa katawagan ng ating Diyos. Amen? So, ang sinabi sa kanya, pumunta siya sa God, promised land. And ang sinabi, ang naging respond ni Abraham ay sumunod siya sa katawagan na yon. And we know naman na si Abraham have a comfort life. Mayaman sila and secured already. Pero in the same manner, para sa atin, yung dating buhay natin is nasa comfort tayo kasi nakasabay tayo sa pamumuhay ng mundo eh. Kahit gumawa tayo ng kasalanan, okay lang. Walang nag-aano sa atin. Parang sa atin, ginagawa naman ng lahat, so okay lang na gawin. Pero nung naging Kristiyano tayo, nag-iba yung thinking natin, nag-iba lahat. Pati yung pamumuhay natin. Kasi nasaan na tayo opposite. Kung yung flow ng mundo ay paganyan, tayo ay nasa kabila.
Ang sinusunod natin ay yung kalooban at yung nakakalugod at pamumuhay ng banal. Amen po? So, nung tinawag din tayo ay ang destination natin is the promised land. So, anong pinaka-goal natin? To have eternal life with Jesus. So, all the things the world can offer to us, mga pansamantala lamang po yun. So, kung tayo ay nakikinig at susunod sa kagustuhan at nakakalugod sa Panginoon, ito yung mai-receive natin later. So, fix our eyes to Jesus. Amen po? When he heard the call, he took also the journey. Nung tinawag siya, nag-respond siya at sumunod. So, alamin muna natin yung ibig sabihin ng journey. Ang journey ay yung traveling from one place to another. Example natin, pag may gusto tayong magandang lugar na pupuntahan natin, di ba magta-travel tayo, we are looking forward dun sa destination kasi alam natin maganda yun. Alam natin mamamesmerize tayo, matutuwa tayo, mag-i-enjoy tayo. So, ganun din yung journey ng isang Kristiyano. Kung ang nasa mind natin is yung promised land ng ating Diyos, siguro mag-effort tayo na sumunod, mag-effort tayo gawin yung kalooban ng ating Panginoon. So, yung journey ba ng Kristiyano madali? Hindi madali. Pero kakayanin natin sa gabay ng ating Panginoon. And ito yung journey ang journey ng Kristiyano ay yung willing ba siyang iwan yung buhay na ino-offer ng mundong ito. Kasi they are nag-offer sila ng much comfort sa atin. Ayaw natin ng nahihirapan tayo. Ayaw natin ng mga effort, mga ganyan. Gusto lang natin yung tayo, chill lang. Pero yung pagiging Kristiyano kasi hindi ganun. Kailangan natin mag-grow day by day. Lagi tayong may gagawin para sa Panginoon. Lagi tayong may sacrifice na gagawin sa Panginoon kasama yung mga kapatid natin. For we na pare-pares nating ma-reach yung destination na sinasabi ng ating Panginoon. Amen po? So are we willing to live the comfort and security of this life? So, tandaan natin ang pagiging Kristiyano, hindi tayo nag-i-stay na secured and comfort tayo sa lahat ng oras. Lagi tayong may mararanasan na mga bumps road. Pero okay lang yun kasi ang tinitingnan natin yung destination na kasama natin ng ating Panginoon. Amen? So, how do we fulfill God's will in our life? Follow after God. Kagaya nga nung sinabi natin kayo na si Abraham ay sumunod. So, kaso, syempre, yung journey ni Abraham is not perfect. Meron siyang test of faith na pinagdaanan niya. Kasi di ba dun sa Genesis 12, nag-stay sila sa Haran. Hindi naman yun ang destination na sinasabi ng ating Panginoon. So, ano ba yung Haran? Ang Haran kasi is the plateaus in our lives of faith of traveler. Kasi kung hindi naman yun ang sinabi ng Panginoon na pupuntahan mo, nag-stop over sila doon. Nag-stay sila ng until 75 years old si Abraham. So, ano yung plateaus? Ibig sabihin, no change following a record of activity. So, kung nag-stop over ka, so parang nagpahinga ka, no? Nag-stay ka doon. So, hindi ka pa nakakarating dun sa proper destination mo. Nandun ka sa gitna. Yung gitna na to ay dangerous sign. Pag yung pamumuhay ng Kristiyano ay nag-stuck siya in the middle, na hindi na siya hindi na nag-idle siya. Hindi na siya kumilos pa. Kasi yung Haran, pag sinabi mo yung parang nasa comfort zone ka, hindi ka din sobrang mainit at hindi ka sobrang nandun ka sa gitna, which is very dangerous po sa mga Kristiyano.
So ano yung pag-encourage sa atin na makita natin kung maybe we are on that same situation na parang binibless naman ako ng Panginoon, okay naman ako, feeling mo, sinusunod ko naman yung gusto ng Panginoon. Pero gusto ba ng Lord na nandun ka lang, na nag-i-stay ka lang sa isang lugar? Hindi. Ang gusto niya, tayo ay mag-grow day by day, mag-reach out ka ng mga tao. At makikita din natin kung kasi dun sa mga bump roads na encounter natin, dun kasi tayo nag-grow eh. Doon natin mas nakikilala yung pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. So, lagi nating iisipin, too much comfort is very dangerous po. So, dapat nag-strive yung Kristiyano na mas lumalim ng lumalim. At kung may mga sacrifices tayong ginagawa, praise God para sa Panginoon yun. At lahat ng pagkilos natin ay nakikita niya. Amen po? Kaya sinabi dito, di ba, Haran is a dangerous place. Kasi yung Haran ay kukumpir na stuck tayo in the middle. So, hindi yun ang intended place na gusto ng ating Diyos kay Abraham. So, ganoon din tayo. Pag na-stuck tayo in the middle, mag-effort tayo na kumilos para ma-reach natin yung gusto ng Panginoon para sa ating buhay. So, yung application nga, do not build your own spiritual truths where you see yourself that you are alright. Tama, di ba? Kasi minsan sinasabi, okay lang ako, masaya naman, ginagawa ko naman. Pero, those times na parang hindi mo na din narinig yung tinig ng ating Panginoon. Kasi you are too much comforted sa iyong situation. Kaya ang sinabi dito, there's always something to give up, something else to do, people to reach, and ministry to start. Ministry to start. And we can also be, kaya nga i-encourage tayong lahat na pakinggan yung pagkatawag sa atin kasi marami tayong mga ministry na kailangan ng mga manggagawa. It's better, ito, galing sa akin na mag-grow yung isang Kristiyano kung na-involve siya sa gawain. Fully. Kasi mag-i-strive ka mo. Pag nagturo ka, hindi mo kailangan basahin lang. Hindi kailangan mo mag-aral. Kailangan mag-effort. Kailangan ng practice. Kasi pag may binigay sa yung gawain para sa Panginoon, pag-uukulan mo yun siya ng time. Pero kung nakikinig ka lang, dahil nandiyan ka lang, okay lang. Mag-aral ka hindi, okay lang. Kasi may mga kapatid na magtuturo or magbibigay sa'yo mag-feed sa'yo ng mga kailangan mo. Pero pag ikaw ay natawag na maging isang worship leader o magtugtog ng instrumento, magturo, nag-start ka dyan kasi manghihingi ka ng gabay ng Panginoon, ng wisdom niya, kung paano mo gagawin lahat yun. And the Holy Spirit will teach you how to do it. Kaya nga, we are encouraged everyone na makinig tayo na may mga kanya-kanya tayong pagkatawag sa atin. Kung hindi tayo mag-respond sa katawagan, we will stay there. Kung ano yung noon ka, ganun ka lang din. Ang kailangan ang pagkatawag sa atin, we should grow day by day in our faith. Kaya pag na-test yung faith natin, maybe, baka mag-stop tayo pag hindi naging matatag yung pananampalataya natin. So, amen po? Amen. So, how do we fulfill God's will in our lives? Wait for God. Oh, ito yung time of waiting. Kasi di ba, sabi ko nga hindi perfect yung journey ni Abraham. Una, di ba, nag-stay sila sa Haran, and yung pangalawa, lumabas si Ishmael. Alam niyo po yung story na sinabi na pagpapalain si Abraham and yung kung gaano kadami yung bituin sa langit, ganun kadami ang magiging dahil niya. Pero hindi niya nahintay yung time na ibinigay ng Panginoon kasi lumabas si Ishmael out of patience niya. Basahin niyo po yun sa Genesis 15.
So, si Isaac yung, yung promise na ibinigay sa kanya. Pero lumabas po si Ismael sa kanya. Ano yung greatest lesson ng waiting? Lesson ng waiting. Meron tayong ugaling impatient? Meron. Kailangan natin overcome yung impatient tayo, mainipin kahit sa mga maliliit na pila lang, sa stoplight. Yan. Pag ganyan, mag-pray tayo, Lord. Learn the lesson of waiting. So, ano yung pinofocus natin pag meron tayong ninanais na hindi natin ma-receive pa? Ano yung normal response natin? Di ba, emotional? Ano ba yan? Ang tagal-tagal. Bakit ganon? Bakit ganyan, Lord? Ganon, ganyan. Marami kang sinasabi. Pero ang gusto ng Panginoon, ano yung hinihingi sa atin? Magtiwala tayo. Kasi yung proseso, yun yung the best na matututunan ng isang Kristiyano. Kasi hindi siya totally emotional. Pag yung process, dyan tayo binibuild ng Panginoon. Binibuild niya lahat sa tatanggalin niya yung papaluhurin ka talaga niya. You will come before God na empty ka, na yung pagtitiwala mo lang sa Panginoon yun nandoon. Kasi yung process ang pinakamahirap. Yung process of waiting, pinakamahirap to. Kaya kailangan natin matutunan na hindi yung sarili natin ang masusunod, kundi yung kalooban ng Panginoon. Kasi na-overlook natin yung paggawa ng Panginoon dapat sa buhay natin. Kasi gusto na natin, tayo na yung gagawa. Eh hindi naman yun yung will niya eh. Kung sinasabi natin will ng Panginoon, makakapangyari. Yung susunod tayo, yung pag-aanoy niya tayo na dyan ka lang, ako ang bahala. Pero yung ugali natin, ang magal. Ako na Lord. So ginawa ko yung will ng Panginoon. Hindi. Ginawa ko yung will mo. Kaya nga yung process, it's very hard. Pero ito yung mga bagay na magbabago ka at ihuhubadin mo yung sarili mong strength at ipagkakatiwala yun sa Panginoon. Lahat hubadin mo. Lahat ng kasi ang pagtitiwala ng lubos, lahat ng meron ka ay ipagkakatiwala mo sa Panginoon, sa kakayahan ng Panginoon. Do you believe that God is bigger than anything else? Amen. Kasi kung lubos natin kilala ang Panginoon, doon mabibuild yung trust natin. Pero kung hindi mo siya totally kilala, hindi ka naman nag-aaral, hindi ka naman nakikinig, kinig dito labas. So yung time na yun na pag na-test yung faith natin, or kung may bagay tayong mga hinihintay, nag-aano agad tayo na nawawalan agad tayo ng pagtitiwala, nawawalan na tayo ng pag-asa, ganyan. Hindi, our hope is in our big God. Amen po? Kaya nga, di ba, yung kay Abraham, di ba, na-test sa kanya doon? Kasi kailangan maalis sa kanya yung pagiging impatient niya. And kaya tinitignan natin na Abraham is the father of faith. It was the waiting that revealed the native strength of skills of Abraham. Diba? Sa kanyang pinagdaanan, ito yung tinitignan natin, yung look up natin kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ni Abraham. So, lahat ng bagay may purpose. Lahat ng bagay lilipas. Mahirap, lilipas din. Pero kung yung mata natin laging nakatingin lang sa ating Panginoon, doon tayo mag-gain ng strength natin na mapagtatagumpayan po ang lahat. Amen po? So yung application natin, di ba, sabi niya na born out of impatience si Ishmael. So, our faith with our big God, we trust our faith in our big God. Hindi po sa ating sariling kakayahan lamang. So, kung nakikita natin parang hindi nag-move, huwag natin tignan yung nakikita ng ating mata. Kung yung sa situation natin hindi tayo nag-move, hindi pala ganun. Kasi, behind our backs, andun yung pagkilos ng ating Diyos. Kung lubos tayo nagtitiwala. Kasi later on, mauunawaan natin yan. Lord, ikaw pala yun. So, we should build our faith para mapagtagumpayan po natin lahat. Amen po?
So, maiksi lang. So, paano natin ma-fulfill yung will ng ating Diyos? Una, obey the call. Anong gagawin natin pag obey the call? Respond. Follow after God. Lahat ng ninanais niya sa buhay natin, kailangan natin maunawaan yun para magawa natin ang lahat ng kanyang ninanais sa buhay natin. And pangatlo, wait for God. Huwag laging nagmamadali. Mustison. Amen? And in our conclusion, we want an easy life. We want our easy life. Kasi maraming mga instant eh. Gusto natin pag 1 minute lang makakakain na tayo. Pero hindi yun ang nais ng Panginoon, di ba? So may process. Laging may process. And pag ginagawa natin ang hindi dumaan sa tamang proseso, we are preventing God's doing His own work. Ganun pala yun, pag yung lagi tayo nagmamadali, pinapakailaman natin yung pagkilos ng ating Diyos. So, we incorporate our strength or pinapakailaman natin yung paggawa ng Diyos dahil hindi tayo marunong maghintay. Yes? So, His thought, His ways is different from us. Amen? He will not reveal everything to us. Kaya, i-build natin yung ating patience and we will trust the process and trust our God. God take us through the journey of faith. Ang pagkilos o ang ating pananampalataya ay hindi mo yan mapagtatagumpayan kung wala yung totoong pagtitiwala natin sa ating Diyos. Step by step, slowly. In His own time and pace, trust God, obey Him, follow the path, learn to wait. He never denies those who trust Him. He never denies the one who trusts Him, and He will accomplish His work. He will change us, prepare us, use us, try us, but He will finish His work in us. Yun po yung lagi natin tatandaan, no? Kailangan natin magtiwala. And we should grow our faith para mas matatag tayo sa ating laban. Kaya magtiwala tayo sa ating Diyos. Amen? So, alam na natin kung ano yung will ng ating Panginoon sa buhay natin. Aalamin natin lagi araw-araw. And ito ay evident kung paano tayo namumuhay, paano tayo sumusunod. Kasi kung alam na natin yung gusto ng Panginoon, tapos hindi tayo sumusunod. So, anong ginagawa natin? So, yun po yung maiiwan po sa ating lahat. Lahat tayo tinawag, dapat tayong mag-respond sa katawagan. So, sana po meron tayong natutunan po ngayong umaga. Amen po? Tayo po ay magsala sa ating pag-aaral. Hallelujah. Salamat Panginoon sa umaga nito. Salamat Lord God na pinaunawa mo kung ano yung will mo sa buhay namin. And now Lord, we impart this message in our hearts na makinig, umunawa ng iyong mga salita at kumilos kami ng may pagtitiwala at kami po ay maghihintay kung may mga bagay pa kami hinihiling sa iyo Panginoon na ikaw ang kumilos sa aming mga buhay. At now Lord God, we will strive to pursue your will. And day by day, papatatagin mo kami, Panginoon, dahil may kanya-kanya po kami hinaharap, Panginoon. Pero kami po ay nagtitiwala sa pagkilos mo sa aming buhay at ito po ay aming mga pagtatagumpayan. Salamat, Panginoon, sa iyo po ang papuri at pagsamba sa Panginoon. Amen.